got some errands to do today. Kaya mong buhatin yun? Humble beginning nga natin to. Darating tayo sa puntong mayaman na tayo. Babalikan natin to. Naalala mo yung nakabike pa tayo. Magbebenta lang ng mga bote. Okay na. Kaya, this is a day in our life. Finding joy in the little things. Alright, ngayon, ang errand namin, magbebenta kami ng bote. Para may pambili kami ng masarap na pagkain. Ng lunch. Anong lunch natin? Caldereta. Caldereta. Guys, there's somebody on the bike. On the side. Girls, move over, please. Morning. Ngayong araw magbebenta kami ng naipon namin mga bote sa bahay. So kung ano yung kikitain namin dito, pambibili namin ng karne. Ito guys, ito yung mga naipon naming bote pag nagta-travel kami, mga tubig, magatas, ano pa nga to? Mga soft drinks na iniinom namin sa bahay, mga ganun. Naipon kasi siya. Ilang months din to ah. How much is it? Oh. 410. Thank you. Magkano sabi mo? 50. 15? 50. $4. Wala na. Wala tayong Wala tayong ulam. Grabe naman yung estimate mo. 50 o 15? 50. Sakay ka na. Tokwa na lang muna. Yung kinita namin dun sa mga bote, $4. Ano mo bibili natin ito? Ano, saan tayo mag-grocery? Dependent na. Dependent na lang. Grabe! Umasa naman ako sa 15. Sabagay, konti lang naman eh. Konti nga lang yun. Wala. Dito sa Canada, ang hirap makahanap ng mga karning baka na buto-buto. Silang pakialam sa mga buto-buto dito, tinatapon lang ata nila. Ang karne dito yung isang buong laman. At dahil hindi kami nakahanap ng karning buto-buto, naisipan na lang namin ni Jam na chicken afritada na lang. So meron na kaming chicken sa bahay. Tomato paste. Mga recados na lang at condiments ang hanapin namin. Red stick, favorite. Bell pepper na lang. Din ang green pepper? Oo. Chicken. Diyan mo magkano lang? May price. 179. Oh, yes ah. Masarap? Tigyan mo ko? Southern style. Sarap? Oh. Oh. Kulit ka eh. Natikman ko na nga yan dati, kaya alam kong masarap. Okay na lang to. Oh, kunin mo na. Sarap nyo. Sarap. Mas gusto ko siya, hindi mamantika. Sa $4 pala, pwede ito mabili natin. Alam mo parang nasa niya sa akin. Alam mo yung chicken sa kanto sa Pilipinas? Yeah, parang ganun nga. Yung parang dry nga, no? Gusto ko. Wow. Ito na. Ito na. Gusto mo pa? Ulit tayo. Dito na kami sa third stop namin. Dito kami bibili ng bell pepper para sa afritada. Ito, may parkingan, sakto. Dito talaga nag-park. Sana walang magnakaw na ito. Isa lang? Pula ba or green na lang? Para may kulay. Oh, Okay na to? maliit mo masyado. Lakayan mo na lang. Ito na. Saan? 3 lang? Oo. Ito. Ayos. Ito malaki oh. Ito malaki. Shallots kami ngayon kasi may budget kaming $4. I have. Sabi tayo banana. Kagandahan na itong basket natin, love, nalalagyan lang natin ng mabilisang grocery. Kapit mahal. So nabili na namin yung mga kailangan namin for our lunch. Nag-change of plans, yung dapat na kaldereta naging afritada kasi yun lang yung kaya ng budget today.
Nagawa na ito dito. Dito lang siya oh. Ito na yung sala niya. Grabe talaga ang mga ano dito. Taong walang bahay. Tambay lang sila dito sa mga tabi-tabi tapos ilalabas talaga nila yung mga paraphernalia nila. Ito mo yun, love? Hindi ko nakita. Nakalabas ng lahat yung mga drugs nila. Hi, Mochi! How are you? Nanonood ka lang ng tennis? Ha? Nanonood ka ng tennis. Sino nanalo, ha? Sino nanalo? May nanalo na? Okay. Uy, yung pinapanood mo, hindi mo na napapanood. Turn around. High five. Uy, nag-net pa? Ay, net na naman. Drop shot na lang gagawin mo eh. Galing niya. Ang bilis ng ganun niya, oh. Habang piniprito ko yung manok, iplahan na natin yung manok. Salt and pepper lang. Lagyan natin ng braising sauce. Lagyan din natin ng patis. Grabe, ang sarap naman na ito tingnan. Sarap, love. Tara, mahal, kain na tayo. Ang galing na pag meron na tayong ganito naka-ready. So pag may masarap na ulam, lalawtag na lang natin. See, ang ganda ng ano natin. Ang ganda talaga ng sandok na nabili namin from Philippines. Ano pala to siya, love? Shell ng coconut? Yeah. I can't believe I cooked this. Sarap! Thank you, mahal, sa pagluto. Welcome. Ang title na itong video na to, kaldereta na, naging afritada pa. Hindi nakabenta ng bote eh. Kahit ako nagulat ako, $4 lang lahat yun. Halo lang naman yun. Para kasing isang taon yun nandyan sa likod ng ano, di ba? Sarap. You like it? Alam nyo guys, ang kinagulat namin nung umuwi kami sa Pinas, since matagal-tagal na rin kami naninirahan dito sa Canada. Nung umuwi kami sa Pinas, parang na-culture shock kami sa time ng pagkain doon. Yung... Ang time ng pagkain doon is 7 p.m. Or 8. and 8. Gulat na gulat kami kasi dito sa Canada, usually 5 p.m. talaga ang dinner dito. Kasi by 7, tulog na mga tao. Maaga matulog mga tao dito. And parang hindi ko tuloy ma-imagine ngayon na kung 7 ka kakain, kailangan magpatunaw ako muna ng at least 2 hours bago matulog, di ba? Minsan nga, 8 na tayo kumakain eh. Hinintay talaga nila magdilim. Feeling ko it has something to do with work culture din kasi sa Pinas. Kasi kakalabas pa lang ng mga tao. Yung traffic din. Nakakauwi sila mga 6 or 7. Tapos magluluto pa. Pero may mga lifestyle talaga tayo dito sa Canada na parang mahirap gawin sa Pinas. Yun din yung na-realize ko nung uwi natin. May nato na pala akong isda, galunggong, kaya lulutuin ko na ngayon bago pa masira. Daming langaw. Dito ako sa labas nagluto ng isda kasi mangangamoy sa loob. Ang bango-bango mo talaga maglaba. Ang bango ng jacket ko. Ngayon mo, sinampay ko sa labas. Guys, sa lahat ng kikilala kong mga tao, ang pinakambang maglaba si Jem. Grabe ba naman? Yung dapat na isang cup lang nilalagay niya sa sabon, 5. Kaya napakabango. Pride niya yan. Proud na proud siya sa sarili niya. Tapos sumasabog na. Grabe ang messy talaga ng isda. Love! Love oh! Ngayon hindi ko alam kung paano ko i-discard tong mantika. Comment nga kayo kung paano nyo tinatapon yung mga mantika na pinagamitan sa pagluto ng isda. Meron akong sponge doon. Ay, yung galing Japan? Ay, sige, kunin mo nga. Gawin natin. Habang mainit pa, oh. So, sakto, may nabili pala kami sa Japan na parang sponge siya. Half lang, be. Matutunaw yan. It's so powerful. Dapat mainit siya. Dapat matunaw siya. Tigas yan. Thank you, love. Tapos hintayin lang natin. Yeah. Mag-lawn mower muna ako sa harap. Ngayon naman, doon ako sa harap mag-lawn mower. Nakatira kasi kami ni Jem sa baba, sa basement, and yung landlord ko sa taas. Kaya gagawin ko rin yung grass niya.
lang. Actually, yung paglo-lawn mower dito, hindi naman talaga siya kasali sa scope of responsibility ko as a tenant dito. Ginagawa ko lang siya to provide value as a person kasi sa buhay, pag nagpo-provide ka ng value sa ibang tao, doon nadadagdagan yung halaga natin. Parang mahirap tayong pakawalan. Ako as a tenant, I know sa sarili ko na I'm responsible ako sa dito. I'm hard to let go. Ang galing nung nilagay namin sa mantika ni Jam kanina. Tumigas na siya, oh. Love, effective nga! Ang galing mo! Effective siya pag mahilig ka magmantika. Ayos to, nabili namin sa Japan. But hindi naman kami usually nagluluto sa mantika. Madalas, iniwasan na namin yung oil. This is a nice way to discard oil. Ganito lang pala. Ang galing, parang naging kandila. Ayun, mabilis na ng hugasan. Wala pa naman water lang sa bucket. Harap. I realize, we don't have... Mali kasi, mali ka. Ito na! Ganto oh! Napagod ah! Guys, mag-pickleball ako and i-end na yung vlog dito. Total gabi na rin naman, 8 PM na. We're gonna end this vlog here. Sana na-enjoy nyo yung araw namin ngayon na laid back lang dito. Dami nating nagawa ah. I know. Kaldereta na. Maging Afretado pa.